pangunguna at patuloy kang gumabay sa bawat sa aming pong kalagitnaan, sa iyo pong gagamitin na pagsalita sa gabing ito, ay patuloy mo po siyang pangunahan at patuloy na pagkalooban ng knowledge and wisdom, maging ang bawat isa, Panginoon, na makikinig sa iyong mga salita, ay patuloy po namin maunawaan ang katakilaan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa gabi ito. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Magandang gabi na ba? Magandang hapon po sa bawat isa. Ay, gabi na pala. Magandang gabi po sa bawat isa at salamat sa Panginoon. Nandito naman tayo upang mag-aral ng salita ng Panginoon po. At it's been a while na makatayo uli ako dahil nagpapalit ako ng mga schedules. Salamat sa Panginoon dahil again, may tutuloy na naman natin pag-aaral kay Lolo Matthew. The Gospel of Matthew. Ayan. So, dun sa Sunday preaching nga po natin, natapos natin yung chapter 7. At dito sa ating mga prayer meeting ay inihimay-himay po natin per verses, So, kagandahan po nito ay na-expound pa natin lalo yung pag-aaral natin per verse. Yan. So, makapagbukas po kayo at basahin po natin muli yung sa Matthew chapter 7 verse 13 hanggang sa pinakahuli po, which is the 29. Yan. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Watch out for false prophets. They come to you in the sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears a bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear a good fruit. Every tree that does bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus by their fruit you will recognize them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. 24. Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built this house on the rock. The rain came down and stream rose, and the wind blew and beat against the house, yet it did not fall, because it has a foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against the house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowd were amazed at his teachings, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Ay po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, sa pagbasa ng inyong salita.
Lord, kami po ay lumalapit sa inyo. Gabayan niyo po kami patuloy, Lord, sa aming pag-aaral at sa aming pagbubulay-bulayan. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan na nanggagaling po sa inyo. And also pray, O Lord God, for those who are listening, O Lord, na kayo pong magbukas ng kanilang mga puso, kanilang mga isipan, Panginoon, upang lalo po nilang maintindihan. At ganoon din po, Panginoon, bilang inyong mensahero, O Lord God, buksan niyo pong aking puso at gamitin niyo ako bilang isang mensahero lamang po, Panginoon, at kayo ang maitaas ang pangalan mo, Panginoon, at hindi ang aming mga pangalan. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Lord. Itinataas po namin ang inyong pangalan, Lord. Patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Yan. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Excuse. Actually, yung sa chapter 7 nito ay ito na yung pinakahuling part, ano. Ang Panginoon Kristo po dito is concluding His Sermon on the Mount. Patapos na po siya rito, ano? And He gives a sovereign and urgent call to decision. Bakit sinabi ko to a decision? Kasi po dito, dun sa pinakahuling sinabi ng ating Panginoon sa Sermon on the Mount, ay pinapapili at tayo ay magdidesisyon. So ano yung mga pinapapili sa atin dito? Unang-una, two paths, dalawang daan, dalawang way. Ano yon? Yung masikip na daan at maluwag na daan. Ayan. At pipili din tayo na totoong propeta o hindi totoong propeta. At dalawang klaseng disipulo. Ito yung two kinds of disciple, which is the good disciples and the bad disciples, and the one who bears fruits and the one who does not bear fruits. At dalawang klaseng pundasyon kung saan itinayo. Sinayo mo ba ito sa mabuhanging pundasyon o hindi mabuhanging, batong pundasyon o mabuhanging pundasyon? Ayan. Kaya nga po, ang mensahe ng Panginoon sa atin dito ay we really have to call to a decision being a believers. Saan ba tayo? So, nagkakaroon tayo ng point na magde-decide. Ano po? So, sa decision na yon, dalawang bagay lang. It's either you go to the left or you go to the right. Yan. Sino po yung mga nagbabiyahe dito? Yan yung unang tanong ko. Mahilig tayong magbiyahe, ano po? So sa pagbabiyahe mo dun sa mga lugar na hindi mo alam at ang alam mo lang ay ang address, paano ka makakarating doon? Hindi mo alam mo ang address, pero hindi mo alam puntahan. Parang yung pinuntahan namin kahapon. Alam namin yung lugar na San Antonio, Nueva Ecija, pero hindi ko alam ang daan. Dito siya. So, dalawang bagay po ang pwede nating pagpilian. Ano yon? Una, because there's a technology now, ano, and we call it the GPS. Ito ay ang GPS po is yung global positioning, ano po. So, meron tayong ano ngayon, meron tayong Waze. Meron tayong Google Map, ayan, at iba pang mga application sa ating mga mobile phones. Ano? Yun yung ginagamit natin. Ano pa yung isang bagay na ginagamit natin? Ayun, tamang-tama. Kung ngayon po, meron tayong si Mr. G, nung panahon na kaming mga bata, meron tayong Mr. M. Kasama namin si Mr. M. Ngayon kasama namin si Mr. G. Ngayon, bakit ko po ginawang illustration ito? Saan mas maganda na gamitin itong magtanong, si Mr. M o si Mr. G? Yan. Kung pipili ka lang dyan dalawa. Sabi ko nga po, we really have to make a decision on kung sino yung gagamitin mo, pipiliin mo. Ayan. So, sa inyo pong palagay, sino ang pipiliin mo sa panahon ito? GPS. GPS. Panahon ngayon. Panahon niyan.
Hindi mo nagagamit yung Sir M. Sa kanan ako, pag nagkamali sa DPS. O bakit ko ginawang ilustrasyon yan? Kasi, si GPS, si Waze, si Google Map, it's easy for you. You have the access. Madali para sa'yo. Tama? I-follow mo lang. But there's a downside. Sabi nga ni Brother Eric, minsan kakamali. Si Waze po, so si Google or any apps, meron pa eh, I forget. Sa mga sasakyan pa, meron tayong mga GPS din, ano? So kapag ginamit mo ito, there was an instance before then, pumunta kami sa Zambales, ano? Dahil hindi ko alam yung lugar, binigay lang namin at tinype namin yon. So, yung app na yon, dinala kami kung saan-saan. Niligaw kami. In the sense na, actually, nakarating naman. Kaya lang, along the way, there's an obstacle. May mga, may daan, kaya lang makipot, gano'n. Magugulat ka, sasabihin mo, may daan pa ba rito? Wala na. Diba? At the end, ang nangyari sa amin, we end up in asking people na lang. Napunta kami kay magtanong. Hindi kami kay Waze at saka kay Mr. G. Napunta kami kay Mr. M. Parang sila pastor na, nasa Baguio sila. Pumunta sila ng, ewan ko, Trinidad yata, umabot sila 1.5 oras. Actually, mga 15 to 20 minutes lang yun from Marcos eh. Kaya lang umabot sila 1.5 oras kasi si Waze, ang galing niya. Ikot-ikot sila. So, what's my point here? Bakit ko po nasabi yun? So, for us, we are looking for a easier way. Naghahanap tayo ng madaling paraan kung saan tayo tutungo. Sabi ko nga sa inyo, you have to choose 2 paths. So, is daan, madali, at kesa doon sa magtanong. Mas madali, kaya gagamit ka ng GPS, type mo lang yan. Kung minsan, kapag magtatanong ka, natatakot ka pa, nahihiya ka pang magtanong. Pero, it's much more reliable on this one. Dun sa, medyo mahirap, pero you are sure na nandun siya dahil alam niya yung daan. Si GPS, nagre-rely lang siya dun sa nakikita niya on that. Pero para sa atin, we always choose what? The easiest path. Yung easier way. Ang po kasi dito, kapag pinili natin itong mga daan na to, ay just like what Jesus Christ had mentioned in verse 13, the wide gate is easy to enter. Madali pumasok eh. Kasi maluwag, nakikita mo kagad, nakakainganyo. Ano yung mga ito? Ito yung mga makamundong nangyayari dito sa atin. It represents a life lived according to the world's values without regard for the God's will. Nakakalimutan natin ang Panginoon. Kasi nag-enjoy ka ito, masaya ako dito. The wide path may seem appealing because it offers comfort. Komportable ka pag gawin mo yung Waze mo eh. I'm not saying masama po gumamit ng Waze. I'm just having an illustration with this one. And acceptance by the world, but it ultimately leads away from God. Akala mo na madali, pero ikaw mismo ay napapalayo sa Panginoon. Ganun po ang nangyayari sa atin. Kapag yun ang pinili mo, mas madali eh. Pero hindi mo alam, napapalayo ka. Kahapon niya po, nung nasa San Antonio kami, pinili ko, sabi ko, parehas lang ang lahi, parehas lang yung tatakbuhin naming oras. 1 oras, ay 2 oras, if we were going to use Arayat. If we're going to use Tarlac Concepcion, mas mabilis siya ng 10 minutes, 1 hour and 50 minutes. Pero yung layo niya, 80 kilometers yung isa 45 kilometers. Pero parehas lang. So, kung pipili ka, sabi mo, mas madali dito eh. Pero hindi mo alam, napapalayo ka. Akala mo, napapalapit ka. Pero in a sense that ikaw mismo sa atin, dahil pinipili mo yung madali sa buhay natin, yung comfort mo, ay lalo tayong napapalayo. So, dun sa narrow gate po, which is in verse 14, the narrow gate is difficult to enter if you find it, but it leads to life.
This part represents a life of obedience to God, pagsunod sa ating Panginoon, often marked by sacrifice at may mga challenges sa ating buhay. May nakapagsabi na po ba sa inyo na, kapag Kristiyano ka, ang daming problema. Daming pagsubok. I remember Brother Eric when he shared yung isa sa mga yung mga challenges niya nung bago-bago siyang sabi ko, that's a good news. Bakit? Bakit good news? Sabi ko, matuwa ka. Sabi ko na, ikaw lang problema, tuwa ka. Hindi. It's because magalak ka dahil yung mga challenges na yan, yun yung papatatag sa'yo. Yun yung sumusuong ka na. Kumbaga, ito na yung dadaanan ko eh. Diba? Following Jesus requires commitment. And often goes against the flow of the world. Kasi kapag nakipagsabay tayo sa mundong yan, parang feeling mo, ay, blessings eh. Hindi po. We are called to choose the narrow path, even when it's difficult, knowing that it leads to eternal life. Ang buhay po kasi natin, kung titingnan natin, if we really would like to be a really follower of Christ, is yung totoong sa pinag-aaralan nga natin about yung sa Christology. Kung makikita niyo po yung ginawa ng ating Panginoon. So ito, sino siya, ay pag-iisipin mo parang ang hirap yata. So it goes beyond our mind na hindi natin masakop ng ating isipan kung paano nangyari, paano ginawa yung mga ganito. But we are trying our best to do it na bilang isang mga Kristiyano. At kailangan natin gawin yun. Sa verse 15 to 23, which gave us the truth and the false prophets. Jesus warns against false prophets who came in sheep's clothing, but inwardly are ferocious wolves. He teaches that we can recognize them by their fruit. Unahin po muna natin, false prophets, which is mentioned in 15 and 16. Jesus warns that false prophets will appear trustworthy, katiwa-tiwala, but will lead people astray. We must judge them by the fruit of their lives and teachings. Kailangan po tayo maging vigilant and discerning. And how are we going to be how can we become a vigilant and discerning dun sa mga bagay na yon? Hindi po yan automatically nandun sa'yo. So you really have to know Christ. Pag sinabi mong relasyon po sa Panginoon, pag sinabi mong relasyon, ay tunay na relasyon, ay yung kailangan mong makilala siya. Sino ba siya? Na nagkatawang tao at fully God siya. So kailangan nating malaman yun. And from there, ang isang tunay kasing relasyon, hindi naman yung, dami kong friends eh. And who are your friends? Pag sinabi mong friends, may relasyon. Tama? At makikita mo sa mga Facebook nila, paramihan ng friends yan. Maabot na yan eh. Thousands. Hanggang ilan ba yung FB? FB friends. Ewan ko, hindi ko alam kung gaano karami. Ang tanong doon, do you really know them? Yung mga, yung tinatawag mong mga kaibigan yan. Kilala mo ba yung tunay na kapatid mo? At yung sinasabi mo na bilang isang Kristiyano ka, kilala mo ba ang tunay na sinasamba mo? Na si Kristo. Dahil sabi mo, you really do believe siya ang Diyos at ang Panginoon. Pero kilala mo ba talaga siya? So, by doing this, testing the teachings, we are against the truth of God's Word. Not everyone who claims to speak for God is trustworthy. Hindi ibig po sabihin. Alam niyo kung minsan, sabihin nila, most especially this coming, mga politicians. Kapag pagdating ng mga kampanyang ganyan, nagpapakilala silang mga
Christian. No? Marami na gagamitin nila, ano ko, born again Christian ako. Why? They really would like to use the name of God. Para lang sasabihin, kapatid kita. Ano? Kapatid kita. At yung mga minsan nagtuturo din, at kung sinusubaybayan niyo po yung yung pinag-aaralan natin na devotion every morning in Acts, ang ginagamit ang pangalan ng Panginoon saan? Sa negosyo. So ito yung mga false prophets, modern false teachers, And in verse 17 to 20, a good tree produces good fruit. Kasi ito po yun. Itong teacher mong ito, tinuturuan ka ng mali. Sa tingin mo, anong ibubunga sa'yo? Mali rin. Kung ano yung puno, siyang bunga. Alangan ng mga mangga, mamunga ng pakwan. Unang-una, ang pakwan gumagapang. A good tree produces a good fruit and bad tree produces a bad fruit. This metaphor teaches that the true nature of a person or teaching will eventually be traveled by its results. Napansin niyo po ba kung paano magsalita yung isang leader nila, ay gayon din ang kung paano sila magsalita? Nakita niyo na bang kopyang-kopya, di ba? Kopyang-kopya kung paano sila magsalita. Bigyan ko po kayo ng example. Ang mga INC. Kung paano magsalita ang kanilang ministro, ay ganun din siya magsalita kapag nag-pray sila. Nakakopya nila. So kung hindi nga po sila nakakahawak ng hindi sila nakakahawak ng, they are not allowed to bring the Bible, read the Bible, kasi ang kanilang katuruan ay baka sila magkamali naman. So, paano mo makilala ang isang bagay na kung hindi mo siya kikilalanin talaga? So, ang nagiging prutas po doon, siyempre, kung palpak na yung una, ang prutas palpak. So, the true disciple, which is mentioned in verse 21, Jesus warns, not everyone who calls him Lord will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of his Father. Mere words are not enough. Our lives must reflect through obedience. Professing belief, or are we living in obedience to God's command? Sumusunod ba tayo? Iba po kasi yung Tagalogin ko na lang. Ito ay isang panliling lang na paalala upang suriin ang ating pananampalataya. Nagpapahayag lang ba tayo ng paniniwala? O namumuhay tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos? Ito po, iba ang naniniwala sa pinamumuhay mo ang utos ng Diyos. Pwede kang naniniwala ako. Naniniwala ako. Naniniwala ako na doktor ka. Pero hindi ka marunong sumuri ng pasyente. Naniniwala ako na mekaniko ka. Pero hindi ko nakikitang nangukumpuni ka. Lagi mong sinasabi na ako ay isang ganito, halimbawa po sa profesyon, sa isang professional, let's make an illustration about sa isang profession. Lagi mong sinasabi, arkitekto ako. Pero nung pinadrawing ka, magaling pang mag-drawing yung anak mo. So, iba yung naniniwala sa pinamumuhay ang utos ng Diyos. Naniniwala ba tayo? Tanong ko po sa inyo, naniniwala ba tayo? Amen. At ang pangalawang tanong, ipinamumuhay ba natin yung sinasabi nating naniniwala tayo at yung utos ng Diyos? They will be professing Christians whose loyalty is more to personalities than the Word of God
They worship the creature more than the Creator, which is found in Romans 1:25. Ito, pang-atlo na po ito, ano? The wise and the foolish builders. Pang-huli na pala to. Sa verse 24 to 29. Ang Panginoon Kristo po rito, ito na yung pinakahuli. Concludes niya rito, yung sermon, with a parable about two builders. One wise and one foolish. The difference between the lies in the foundation they choose to build on. Ang kaya tinawag dito yung parable dito ay tinawag niyang wise at saka foolish kasi yung isa dito tinayo niya dun sa foundation na which is not stable, yung buhangin. At yung isa naman ay dun sa bato, which is matigas, ano? So, unahin muna natin yung bato, building on the rock, which is found in 24 to 25. The wise builder constructs his house on solid foundation. When storm comes, the house stands firm. This represents, ano po? A life built on obedience to Jesus' teachings. Ano yung una ko sinabi sa inyo kanina? Iba yung naniniwala sa sumusunod sa utos ng Diyos. Ito ay kumakatawan sa isang buhay na binuo ng pagsunod sa mga turo ni Jesus. Tayo po ay, kung sa mga turo po ay hindi natin pinag-aaralan, it's just like we are a foolish man. Na nagtayo tayo ng bahay sa isang mabuhangin. Pero kung tayo po ay nagtayo ng isang magandang pundasyon sa matigas na pundasyon, paano nagagawa ito? Paano mangyayari ito? Pag tayo, ang relasyon natin sa Panginoon ay kasing tatag ng pundasyon na sinasabi ng Panginoon dito, tayo hindi magigiba. We are building our lives on the solid foundation of what? God's Word. What I'm talking about here is God's Word. When we hear and obey Jesus' teachings, we can withstand the trials and challenges of life. Kapag alam mo at nagtitiwala ka at sumusunod ka sa Panginoon, lahat ng challenges sa buhay, lahat ng trials of life, magiging magaan para sa atin. Bakit? Dahil alam mo, may sasandalan ka. At alam mo, yung pundasyon mo ay hindi magigiba. But building on the sand, which is in verse 26, the foolish builder constructs his house on sand. When storm comes and the house collapses. Ano pong represents dito? A life built on anything other than Christ's teachings. Hindi ka na sumusunod. Ang pamumuhay mo ay, kanino ka? Self-centered. Ikaw lang. You are not Christ-centered. Self-centered ka. Ikaw mismo naniniwala sa sarili mo. Naniniwala ka sa sarili mong kakayahan. Sasabihin mo sa sarili mo, mas magaling ako dahil genius ako. Nagtapos ako ng engineering, nagtapos ako ng doktor, nagtapos ako ng ganito. Magaling ako ng gitara. Hindi ko na kailangan. Hindi ko na kailangan ng salita ng Diyos. Yun ay pagiging self-centered mismo. Naniniwala ka sa sarili mo lamang. Masyado kang believe sa sarili mo. Darating at darating ang panahon. Just like the illustration na sinabi ko sa inyo kanina, yung GPS at yung tao. Nagtiwala ka dito masyado. Dinala ka kung saan-saan. Pero at the end of the day, you will still be asking the guidance ng tao. Yun, para makarating ka. You know? So, mas pipiliin ko na yung, sige, medyo mahirap yung daan na to. Medyo traffic, but I'm sure I can reach at hindi ako maliligaw. At sigurado ako, kesa doon sa dadaanan ko, GPS na yan.
Kaya ulitin ko po di masama gumamit ng Waze. Ako lagi akong gumagamit. I'm just making an illustration on the narrow and the path. And a life built on anything other than the truth of God's Word is destined to fall apart when tested. I'm pretty sure kung wala sa iyo ang Panginoon, when you got tested, you will fall apart. We must choose wisely the foundation on which we build our lives. So sabi ko nga sa inyo kanina, pipiliin lang natin. It's either you are on the left or you are on the right. Hindi sa gitna. Dalawa lang ang pagpipilian po natin dito. Kaya nga itong huling sermon on the mount ng ating Panginoon ay dito niya inilagay dahil tayo mismo ang magpipili doon. Are we going to the left or are we going to the right? Are we going to the wrong path or are we going on the right path? Yung authority po ng Panginoon dito, which is also mentioned in verse 28 and 29. The crowds were amazed at Jesus' teaching because He taught with authority. Unlike the teachers of the law, this authority underscores the importance of building our lives on His words. Recognizing Jesus' authority means submitting to His teachings and allowing them to shape or huhubog sa pinaka-aspeto ng ating buhay. Ang salita ng Panginoon, if we recognize the authority of Jesus Christ, ito yung huhubog sa atin. Ito yung mag-shape sa atin bilang isang Kristiyano. Hindi po ang sarili natin. So, let us commit to following Jesus wholeheartedly and building our lives on the rock of His Word. When the storms of life come, and they will, for sure, our faith will stand firm because it is anchored. Saan? Sa Kanya lamang. Kapag tayo ay, alam niyo po yung anchor? Yung ano yun sa barko? Ayan. Ankla. Ayan, ankla. Hindi po yung batter, anchor batter. Philippines na mag-anak naman po yun. At least magkamag-anak. Huwag kayong mag-batter, magtutulang yan. Ang barko ay nagbababa ng anchor yan para hindi siya gumalaw. Tayo po ay mag-angkla naman sa Panginoong Yesus. At tayo ay very firm, I am pretty sure, and I'm very sure, na hindi po tayo matitinag. So kailangan natin, we have to living with humility, compassion, and we have to be confident in God's goodness, and we have to choose the right path and be obedience. And we really have to build our lives on the solid foundation of who? Christ's teachings. Let's pray. Father God, salamat Panginoon sa inyong mga salita, O Lord God, na tinuturo nyo sa amin. Lord, sa aming pag-aaral ngayon, Lord, you gave us the impressions of we really have to choose the right and the wrong, or the wrong path, O Lord God. And Lord, we choose the right path, which is following you, your teachings, O Lord God. Lord, gabayan niyo kami. At lalo po namin kayong makilala, Panginoon. Maraming salamat sa mga ganitong teachings na ibinibigay niyo sa amin upang alalahanin po namin kung saan po ang tamang daan para sa amin, Panginoon. Daan na patungo lamang sa inyo at wala ng ibang daan. Dahil, Panginoon, kapag kami po ay nakaangkla, nakayakap sa inyo, kami po ay hindi matitinag, O Lord God. Dahil po, Panginoon, bilang inyong disipulo, Lord, use us to be a servant and be humble, O Lord God, na maging tunay na disipulo ninyo. At pa-share po namin ang inyong mga salita.
at lahat ng inyong turo, Panginoon, at lalo ka po naming makilala at makilala ka ng buong sangkatauhan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.